Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa pong napakahalagang paksa na naman ang ating tatalakayin ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa sinasabi po ng dating Senior Associate Justice of the Supreme Court na si Antonio Carpio na si Pangulong Duterte daw po ay maaring ma-impeach sa kanyang pagsasabi na isang basura lamang ang naging desisyon ng International Arbitral Court. Ayon kay Antonio Carpio, ito po ay isang betrayal of public trust, which is a ground for impeachment. Kaya kailangan daw po bawiin ni Pangulong Duterte ang kanyang sinabi na itong desisyon ng International Arbitral Court na pabor sa Pilipinas, kung saan sinasabi nito na ang West Philippine Sea ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. So, yan po ang sinasabi ng dating Associate Justice, Senior Associate Justice of the Supreme Court. Mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan, ang dati pong kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema ngayon po ay isa ng kagulang-gulang dahil sa kanyang panluloko sa sambayanang Pilipino. Inuulit po natin na ito po ay isang panlilinlang sa sambayanan gamit ang kanyang dating titulo bilang Associate Justice ng Supreme Court, na kung saan sinasabi niya o naniniwala siya na marami siyang makukumbinsi sa kanyang argumentong ito gamit ang dati niyang titulo. At nakakalungkot po ito. Ito po ang nakakalungkot sa bagay na ito. Sapagkat alam po natin na sa halip na magamit upang makatulong ang dati niyang posisyon, makatulong sa pamahalaan na masolbar ang problema, ito po ay ginagamit ni Antonio Carpio para sirain, babagsakin ang ating pamahalaan. Dulot ng kanyang politikal na ambisyon na maging Pangulo dahil sa malaking inggit po ni Antonio Carpio sa ating presidente. Yan po ang katotohanan. Bakit po nasabi natin ito? Sapagkat alam natin at alam po yan ni Antonio Carpio that the statement of the President to the effect
that that decision was a mere or is a mere scrap of paper cannot by any imagination be considered a betrayal of public trust to be a meritorious ground for an impeachment proceedings against the President. Alam po ni Antonio Carpio yan. Because how can that statement be considered a betrayal of public trust? When in fact and in truth, that is the practical sense, practical meaning of the said decision. Since it cannot be enforced. Bakit po? Sapagkat ayaw kilalanin ng China. At hindi po natin kayang ipatupad ito by force. That being means going to war with China. Ang sinasabi po ni Antonio Carpio, we have to go back to the arbitral court for its enforcement. Alam po ninyo, sa lokal na korte, kapag may decision po ang korte at ipinatupad po ng sheriff at mayroon pong humarang, halimbawa po yung natalong parte hindi pumayag, they can be cited for contempt. And contempt is a crime. Pwede pong ikulong yung tao na yon na humahadlang sa pagpapatupad ng desisyon ng korte. Ngunit dito po sa kaso ng West Philippine Sea, ang tanong po kay Antonio Carpio, bagamat alam natin na alam niya to, can China be cited for contempt by the International Arbitral Court for not recognizing the decision of the said court? Of course not. The second question is the International Arbitral Court has that power or willing enough to implement the decision against the will of China? It does not have, and or it is not willing even. If that is so, what can that decision be award? Ano po ang kahalagahan kung hindi iyan maipatupad ng International Arbitral Court dahil ayaw ng China kung kilalanin ito? At kung hindi rin natin ito maipapatupad because we are not willing to go war with China. So ano po ang tawag natin sa nabanggit na decision? Basura. It's a trash. That is a mere scrap of paper since it cannot be enforced. Yun po ang sinabi ng Pangulo. That being the truth of the matter. Sapagkat ang
labanan po ngayon sa West Philippine Sea. It's no longer legal. Wala na po ang legalidad niya na ipinagpipilitan ni Carpio. Ang labanan dyan is politics, geopolitics, game of power. Yan po ang katotohanan. And since we are not willing to go war with China, even if we have behind us the military support of other countries, we still avoid it as much as possible, that being, as we have said before, a prelude to World War III. Kaya po nagiging maingat ang ating Pangulo dyan. And another thing, we repeat, even if the President wanted to go war with China, that is not within his power to declare, that being a sole power of Congress under the Constitution. As we have said, the Constitution provides that only Congress can declare an existence of war in a joint session by 2/3 votes voting separately. Maliwanag po yan. Under Article 23 of under Section 23 of Article 6 of the 1987 Constitution, first paragraph, nandoon po, nakalagay po yan, maliwanag, that it will only be for Congress to declare the existence of war by 2/3 votes in a joint session voting separately. So wala po sa Pangulo. Ngayon, paano po masasabi natin that the President has betrayed the public trust for him to be impeached? Wala po. In the first place, again, we reiterated that it was during the time of President Benigno Aquino III when the Philippines withdrawn its position over the area, which gave way for the Chinese to occupy the same. Tayo ang we had the first possession of the area. And the position is very, very important in a disputed territory. It is next to title. Ang sinasabi ng batas, kung between the two parties, the vying parties, kung sino may title sa kanila, iyon ang may-ari. In the absence of the title, possession. In case of both parties possessing, he who has a longer possession. At that time, walang title pa because that was still subject for arbitration. So, ang possession po napakahalaga. Bakit withdraw? Ni Aquino, ni Trillanes, De Lima, ni Carpio, ni Del Rosario ang posisyon natin by ordering the withdrawal of the armed forces station in the area. That was the presence of the soldiers within the area was the manifestation of our position over the West Philippine Sea.
na inutusan nilang mag-withdraw. Yun po ang betrayal of public trust yung ginawa nila. Problema, hindi na po ma-impeach si Aquino sapagkat he's out of term. But with respect to Duterte, there was no territory that was given up. Wala po. Ang sinasabi lang ni Carpio sapagkat sinabi, una hindi gumagalaw si Duterte para itaboy ang mga barko ng China. Nasabi nga natin, pag itinaboy mo yan, you have to do it by force. And that means war. Ngayon, sasabihin na dahil sinabi niyang mere scrap of paper, already a betrayal of public trust, kalokohan po. Ito po si Carpio, naturingang matalino, kagalang-galang. Ang problema po, dahil sa malaking inggit niya sa ating Pangulo, dahil sa kanya nabubulagan siya ng kanyang political na ambisyon, nagiging kagulang-gulang na po sa pamamagitan ng panlilinlang sa sambayan ng Pilipino. Alam po naman niyang hindi po mangyayari at hindi po totoo, pero pilit nilang they are injecting it upon the public minds para lang sirain ang ating Pangulo. This is the worst of Philippine politics. Ito po ang problema. So instead of the palace concentrating for some other problems, ito nagiging diversionary itong ginagawa ni Carpio, ni Robredo, ng mga opposition. And take note, pati si Pacquiao sumama na. So mga kababayan, mga kapatid, at mga kaibigan, huwag po tayong padadala sa mga pinagsasabi ng mga taong ito. Niluluko po tayo. Pasalamat na lamang po tayo ngayon. We have social media where we can air all our grievances, where we can share with the public our opinions to contradict itong mga diversionary, itong panlilinlang ng ating mga leader na inaasahan sana natin na makatulong para mas mapadali po nating mabigyan ng solusyon ang ating mga problema. Inaasahan natin ang mga leader na magkakaisa upang mapag-usapan nila, maayos nila kung anong dapat gawin instead of wasting their time criticizing the president who is performing well with his job as president, and yet itong mga opposition na to, under the guise of democracy, under the guise of being fiscalizer, ito po yung ginagawa. Kaya ang Pilipinas po, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, simula po ng 1935, we have been a presidential form of government. Pero hanggang ngayon po, sa halip na umunlad tayo, lalo tayong pabagsak sapagkat itong mga opposition na ito, as the representatives of the oligarchy,
pilit mo nilang ibinabagsak si Pangulong Duterte sapagkat nilalabanan ng ating Pangulo ang oligarkiya na kinakatawan, pinoprotektahan, ipinagtatanggol po nitong mga opposition na to. Carpio is one of the protector of the oligarchy in the Philippines. Yan po, kaya gustong pumasok sa politika upang mapatatag ang oligarkiya sa ating bansa. Yan po ang katotohanan. Kaya ayaw po nila na mayroong isang Duterte na pumalit sa Malacanang and the person of Inday Sara. Bakit? Alam po nila na ipagpapatuloy ni Inday Sara ang sinimulan ng kanyang ama. Kaya pilit po nilang ibinabagsak. Kaya mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, tayo pong nasa masa, magkaisa po tayo upang itong mga senador na ito ng mga oposisyon, kasama po si Carpio, yung kanilang isang bayan na yan, nais po nilang walang Duterte na manunungkulan sa Malacanang upang matiyak na maipagpapatuloy nila ang proteksyon na kanilang ibinibigay sa oligarkiya. Pinakaunang taksil po dito sa bayan si Trillanes. Wala pong ginawa kundi magsalita ng mga kasinungalingan. Pero ang totoo po, sila ang nagbinta, siya ang naging salesman ni Pinoy sa China tungkol po dyan sa West Philippine Sea na ngayon ibinibintang nila sa kasalukuyang administrasyon. Alalhanin po natin, kailan po nakuha ng China ang West Philippine Sea? Simula po noong 2012. Nakapagbuo po sila dyan ng mga artificial islands. And even before, meron na rin nakuha ang China dyan. But during the administration of President Duterte, wala po. Wala pong nakuha. Nandyan na sila. At nagagalit lamang ang mga opposition na ito dahil di umano walang ginagawa ang presidente para itaboy. Bakit? Because by all means gusto nilang magkagera para mapagtakpan ang kanilang mga kataksilan. Dahil yan po ay siguradong mabubusisi po yan. At pananagutan po nila sa batas yan. Kahit sila po ay wala na sa katungkulan. Because under the law, hindi naman po nagpre-prescribe ang kanilang kasalanan. It takes time. Yung mga grave offense na yan, 20 years pa ang prescription yan. Kaya mananagot pa rin po yan kung mayroong Pangulo na magpapanagot sa kanila. Mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, nagkamali na po tayo nang sinuportahan natin ang EDSA 1 ni Cory Aquino. We supported it because we believe that was our genuine opportunity to achieve meaningful changes for the Filipino masses. Pero ang nangyari po, nung sila ang nanungkulan na, nailagay natin sa kanilang panunungkulan
Wala po silang ginawa kundi protektahan, palakasin ang mga mayayaman na siyang bumubuo ng oligarkiya ng ating lipunan. Nagkamal po sila ng yaman in the midst of poverty of the Filipino masses. Mabuti na lang po, hindi lamang po yan. Hindi lang kahirapan. Ang droga po, umakyat hanggang sa libil ng gabinete, hanggang sa libil ng Pangulo. Ang illegal drug trade sa ating bansa, we had become a narco-politics country, katulad po ng mga Latin Americans. Lumakas po ang CPP-NPA bilang napakalaking sindikato na siyang nangaapi sa masa under the guise of protecting them. Nilinlang po ang mga kabataan, ang sambayanan. At yan po ay it was tolerated by the previous administration. Ngayon po na masinsinan, matindi ang kumpanya laban sa mga CPP, NPA, NTF, nais ng mga senator na tanggalan ng budget ang NTF ILCAC nang sa ganon mapilay ang nabanggit na ahensya at hindi na nito epektibong malabanan ang mga teroristang komunista. Pinagluluko po tayo ng matagal na panahon ng mga leader na ito. Sila po ang matagal na nungkulan sa ating bayan. Mula po noong 1986, kailan lang po napalitan yung grupo na yan. Nagpalit lang ng Pangulo. Pero yung mga tao, sila po. Yung mga senador na yan, majority of them, palipat-lipat lamang po. Pag hindi senador, nagko-congressman. Pagkatapos na siyang term, balik sa Senado. Sila po ang gumagawa ng mga batas na kung titingnan mo, magaganda, kunwari, pabor sa mahirap. Pero maraming butas ng sa gayon, hindi po ito mapakinabangan ng sambayanan. That's how the oligarchy manipulates our system of governance ever since. Kaya nagpapasalamat po tayo na may isang Duterte na dumating sa buhay ng mga Pinoy. Kaya po sinusuportahan natin po. Maraming sumusuporta sa ating Pangulo sapagkat alam po natin na tama yung kanyang direksyon. And he is honest to do his best for the good of the Filipino society. Samantalang si Carpio, yung mga opposition, si Robredo, si De Lima, si Ontiveros, si Del Rosario, Trillanes, Lacson, Drilon, Pangilinan, lahat po yung mga Grispo, Gatchilian, Villanueva, Recto, Subere, Pacquiao, yan po ay nariyan para protektahan ang oligarkiya. Kailangan po mabuwag ang oligarkiya na yan. Kaya ang gusto po nila mabalik ang ABS-CBN sa ere. Yan si Soto, isa din po yan. Try to imagine it. Ang laki ng utang ng ABS-CBN sa DBP.
9 billion, hindi nagbabayad ng buhis, at ngayon gusto pang ibalik sa ere. ABS-CBN is the monument of oligarchy in the Philippines. Malaking dagok po sa kanila ang pagkakawala ng ABS-CBN at dapat hindi na po makabalik yan. Yung mga mainstream media na yan, protector ng oligarchy. Pinipili po nila ang kanilang inire-report. Kung ano lang ang pabor sa kanila, yun lamang po. Mabuti na lamang at mayroon ng social media na kung saan ang mga maliliit na vlogger na yan ay pwede na rin pong makapag-ere ng ating mga opinion na masigit pong kapanipaniwala, masigit na nagsasabi ng totoo, sapagkat ang interest na isinusulong ay interest ng sambayanang Pilipino. Marami pong salamat at magandang gabi. Bilang suporta po, hinihingi po natin na i-subscribe ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.